Iso lang, walang personal ang sekretary. Garapa lang ang nangyari sa departamento mo. Kasama ka sa sinabihan ng Pangulo, mahiya naman kayo. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ito pong issue sa anomalya sa mga project. Hindi lang po flood control project ang pinag-uusapan dito. Sa ngayon, lahat ng proyekto o project na dumadaan sa Department of Public Works and Highway, nakakaduda na. Pwede ng pagdudahan. Kasi sa loob po ng 3 taon sa ilalim ng Marcos administration, nadiskubre ni Pangulong Marcos ang katiwalian sa kanyang personal na inspeksyon sa mga probinsya at dito sa Metro Manila. Pero sa kabila po ng lahat ng nadiskubre ito sa flood control program, si Secretary Bonoan ay nandyan pa rin sa DPWH. Tandaan niyo ang sinasabi ko. Hindi po pwedeng hindi niya alam na walang nangyaring ganyan. Yan ay kakulangan ng pagbabantay, kakulangan ng maayos na monitoring, maayos na implementation ng project. Kasi ang na-discover ng Pangulo, binabaha. Yung mga dike, daanan ng tubig, naging mountain na, nagkaroon na ng damo, nagkaroon na po ng matinding mga putik at lupa na hindi nahukay, hindi nalinis. At yung mga butas, daanan ng tubig ay hindi maayos, papalabas ng Manila Bay at iba pa. So malinaw na itong Public Works Secretary at maraming opisyal ng DPWH hindi ginawa ang trabaho. Yung mga ocular inspection, ginawa man pero mukhang nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan dahil binola nila ang taong bayan sa report na tapos na yung project. Binola din nila sa report si Pangulong Marcos na tapos na ang project at nabayaran na. Tapos wala naman palang project. Hindi pala natapos. Ay di ba napakalaking kalokohan? Ito isa flood control lang project. E paano yung mga malaking infrastructure project? Paggagawa ng mga highway sa mga probinsya. Rehabilitation ng mga kalye. Mga tulay, ginagawang bago at rehabilitation. Alam po ninyo, number 2, number 3. Ang budget ng Department of Public Works and Highway, taon-taon. Isa o pangalawa sa pinakamalaking budget yan. Dahil nga infrastructure project. So, ibig sabihin, daan-daang bilyon, taon-taon ang ginagastos ng gobyerno para sa mga proyekto. Tapos ganito, harap-harapan, na malinaw na tayo niloko, pinagsamantalahan, ninakawan tayo ng mga sangkot dito ng mga kontraktor, DPWS, mga politikong nasa likod ng mga proyektong yan. Isipin mo kung hindi na-discover ni Pangulong Marcos, ituloy-tuloy na nangyayari yan at posibleng nangyari ito sa nakaraang gobyerno pa, sa nakaraang Public Works and Highway Secretary. Ang pinag-uusapan ngayon na 545.6 trillion billion, halos pahigit na kalahating trilyon ay sa first 3 years lang ng Marcos administration. Naniniwala ba kayo na walang nangyari yan sa, sabihin natin, Gloria Arroyo, Aquino Arroyo administration, Aquino administration, at Duterte administration? Siyempre meron din ganun. Pero hindi nila na-discover. Ngayon ay na-discover ni Pangulong Marcos. So napakatindi. Uulitin ko yung panawagan ko noong nakaraan pa. Kung hindi mag-leave o umalis si Public Works and Highway Secretary Bonoan, tanggalin na ni Pangulong Marcos. Kasi malinaw na siya linokot ang taong bayan sa kanyang report na kumpleto na yung project, wala naman pala. Siyempre, yung report na yan hindi naman galing sa kontraktor. Natanggap ng Pangulo ay galing sa Public Works Secretary. Kasi doon sa SONA, sabi ng Pangulo, hinihintay niya at kanyang inuutusan kaagad-agad, immediately, ang Public Works Secretary na ibigay sa kanyang listahan. So, galing sa kanyang listahan. Palpak yung listahan dahil malayo sa katotohanan. Diba? Delikadesa dapat resign. Kasi ang isa mong masama, habang nananatili dyan si Bonoan, baka ma-impluensyahan yung ongoing investigation. Kasi hawak niyan ang mga provincial, regional, at mga district engineer sa buong Pilipinas. Kasi siya yung boss niya. Paano ngayon mag-report ng matino yan? Paano hindi nila pagtatakpan? Lahat sila sasabi. Dapat pangalanan nila hindi lang kontraktor, pati mga politiko sa local and national. Sino ang nakinabang dito? Sobrang garapalan na po mga kaibigan. Ang pagnanakaw, pang-aabuso ng mga taong nasa likod nitong kalokohan ito.
Anong development meron ang bansa kung ganito ang korupsyon? Naliloloko niya ang Pangulo at ang taong bayan. Hindi yan galing sa buwis lang. Yan ay inutang pa, collateral ng mga Pilipino para makapagawa ng project tapos gaganyan nila. Tapos ngayon nasasabihin, hanggat may tiwala ang Pangulo, hindi siya aalis. Wala nang tiwala ang Pangulo sa iyo kasi ang Pangulo mismo ang gumagawa ng personal na inspeksyon. Hindi na nga siya isinasama. Kung isinasama man siya, pero bukong-buko na. Biro ko pa mukhang ihaharap sa Pangulo. Pag nag-i-inspeksyon, nakikita ng Pangulo, walang project. Palpak yung project, tapos yung pera na i-release, ay ikaw ang nag-i-implement. Ganun kasimple. Wala na bang kahihiyan ang mga taong ito? Wala na ba talagang delikadesa, mga temporary naghahawak ng pera at kapangyarihan ng ating pamahalaan? Di ba dapat yung kapangyarihan yan ay dapat pinapangalagaan? Iso lang, walang personal ang sekretary. Garapa lang ang nangyari sa departamento mo. Kasama ka sa sinabihan ng Pangulo, mahiya naman kayo. Please like and share, subscribe and follow sa ating topic at issue. Sunod, etong isa pa ito. Sunod-sunod na po at tuloy-tuloy na pong nasisira nga ang ating Senado. Sila isangkot din sa controversial na insertion, controversial na mga project, not only flood control project, marami mga project na naka-assign o may kinalaman ang mga senador dyan sa nakaraang administrasyon at sa kasalukuyan. Hindi ka naman magpapakamatay maging senador kung wala kang kikitain dyan eh. Hindi naman mabubuhay ang mga yan kasi sweldo lang. Marami silang bilyong-bilyong allocation na naka-assign sa kanila at sila nag-identify ng mga project at mga kontraktor. Kaya kasama yan. Lalo na ngayon sa ilalim ng liderato ni Escudero, napakarami naging kontrobersyal na isyo dyan sa Senado. Impeachment na pumalpak kasi nag-dribble-dribble, yung forthwith kaagad-agad hindi niya ginawa. Sa insertion, kasama siya na binabanggit. Pagkatapos ngayon, yung 74 billion na nawala o nalipat galing sa PhilHealth, sabi ng Kongreso, wala silang kinalaman. Ang Senado ang gumawa niya. Isipin mo yan. Tapos ito na nga. Ang Senado ay napakataas na posisyon, opisina ng pamahalaan, public office is public trust, mayroong nagmamariwana na empleyado. Anong klase? Wala na talagang decorum ang ating Senado. Yung kanilang mga galaw, malayo na sa kanilang posisyon. Hindi ko nila lahat. Meron pang pangilan-ilan senador na matino. Pero meron talagang sumisira na pinapangalantakan na sila ay senador ng isang pamilya. Senador sila ng kailang kapartido at hindi senador ng Republika. Ganyan ang kagarapal, ang galaw sa Senado under Senador Escudero. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Bakit niya pinababayaan ito? At bakit parang paisi-isi lang? Di pagka-arrogante pa ang dating kapag umaharap sa media na akala mo ay napakagaling. Akala mo walang kasalanan. Kasama kayo sa sinabihan ng Pangulo, mahiya naman kayo.